Guys, magandang araw at may i-repair tayo ngayon na isang electric fan. Marubishi ang tatak. Ayan, kwan niya. Isa lang siyang desk fan. So, ang problema nito, sabi nung may-ari, mahinang umikot. Pero try muna natin siyang isaksak, no? Ayan, isaksak natin siya sa plug, sa outlet. Yung plug niya. So, ngayon, testingin natin siya sa number 1. So, ayaw niyang umikot. Number 2. So, ayan, naka number 2 siya. Ayaw pa din, walang response. So, ibig sabihin, ayaw talaga, ayaw ng motor. So, kalagin natin siya dito sa may, para makita natin itong mismong takip. Para malaman natin kung sira ba yung motor o fuse lang ang naging problema. So, alamin natin. Ayan guys, pero bago natin siya buksan, kung bago ka pa lang sa channel ko at napadaan ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit ng notification bell. Ilagay sa all para lagi kang updated sa ating mga gagawing mga video o ma-notify ka sa mga video i-upload ko. Ayan guys, shoutout tayo sa mga bago nating kaibigan sa YT, saka sa mga datihan na natin mga kaibigan sa YT, sa mga technician natin na kapwa natin technician na nagbablog din Ayan, shout out kay Soctech TV, kay Raiden the Explorer. Ayan, shout out sa iyo boss. Kay Enting Butingting. Ayan. Shout out din kay Marco Francis Mix Vlog, kay Ortec TV Official, kay Electro Gintech, kay West Jojo Tech. Shout out din kay Edwin Tech, Andy Rabino TV Tech, kay Junpi Technician, Jamyag TV, Naanatanan TV, kay Leo Tech. Ayan, shout out po sa inyo. Kay Ate Lynn Aballe, ayan, at kay Rudolph Studio, kay Heros Flores Mix TV Vlog, shout out sa iyo sir. Kay Donato Matias ng Pasay City. Ayan, natin to, subscriber natin, kay Lyoda Tech TV. Ayan, technician din. Kay JR Kalangaray Vlog, vlogger din to. Kay Nanay JCG, ito, mahusay magluto. Kay Jenny Vibes Vlog, shout out sa iyo ate. Kay Bicolana Kaorangan, ayan, shout out po. Kay Poknoy Official, shout out. Kay Pogings ng Davao City, ito mga bagong kuha natin to, kaibigan. Kay DJ Remix, kay Lady Warrior, ito po, kuha na lang po, pray na lang po ng kagalingan nito kasi isa po siyang survivor ng lumalaban sa kidney disease, yung bang nagdadialysis po. Ayan, paki-pray na lang po, sana gumaling po si ate Lady Warrior, at kay Lumaga Vlog, kay Kylie Mon TV, ayan, Taal Habibi Vlog, kay Edgardo Junior Dato, ayan, shout out po sa inyo sir. Ayan, sa ngayon hanggang dyan lang muna yung mga hindi nabanggit. Next video na lang po, Ayan, simulan na natin siyang buksan. Ayan guys, nabuksan na natin siya. Natanggal na natin yung takip. Ito nga pala, yung nito, yung dito sa ibabaw niya, yung hinihila. Kuwan po yan, hindi po siya yung dilak. Meron po siyang tornilyo sa ibabaw. Eh, ganito po siya, Yan. Wala siyang pinakalak dito sa mga gilid niya. Ngayon, meron siyang tornilyo. Ito. Ayan. Kaya hindi nyo siya basta-basta maihila, tanggalin nyo muna yung tornilyo. So tapos dito sa lock niya dito sa may sa takip, wala po siyang tornilyo dito sa may puwit dito. Wala siyang, ito yung takip niya, walang butas yan. Nakalak lang po yan mga gilid niya dito. Paikot dito sa may, ayan may mga lock po yan dito. Yan, susungkitin lang yan. Susungkitin lang ng flat screw dito para matanggal yung pagkakalak niya. Okay. Hindi ko na naipakita sa inyo. Medyo haba video natin pag ganyan lang. Susukitin lang siya para matanggal. So, ang problema nga pala nito, ito. Mahigpit. Umikot. Ayan
halos hindi na siya maipihit. Yung pala naging problema niya, kaya sabi nung may-ari, mahina. So siguro dahil mahigpit, tapos mahina, tuloy pa rin lang ginamit. Kahit na gano'n na mahigpit na, kaya bumigay yung motor. So titignan natin yung fuse niya pagka hindi. Ito kasi mga ano ito yung mga electric pan na ayaw na ayaw talagang ginagawa ng mga technician. Sa totoo lang. Paano masabi? Pagka yung motor niya patay na. So pag ayaw na talaga, wala na. Kasi hindi na i-repair yung mga ganito dahil yung motor nito aluminum. Siguro pagtsatsagaan mai-repair. So ito, subukan natin pagtsagaan kasi nakiusap yung may-ari na wala daw silang gagamitin. So ayan, babaklasin natin yung motor. Ngayon kung talagang wala ng pag-asa, talagang wala na, bibili na ng bago. So ayan guys, babaklasin ko yung motor. Pakita ko sa inyo pagka fuse nga lang ang naging problema, no. Guys, nabaklas ko na. Ayan, natanggal na natin yung motor. Kita na natin meron siyang fuse, kaya lang di ko pa natetest yung fuse. Pero pag ito ay pumutok o nag-open, nasira, hindi na natin to, dahil aluminum lang siya, hindi na natin to pwedeng hindi natin pwedeng tanggalin yung fuse niya at papalitan ng bago kasi nakapakat na to nakapakat na to sa rewind. Pag inalis natin to, natatanggal yung nababaklas yung coated ng aluminum. Pagka gano'n ang nangyari, lalong masisira. Kaya ang gagawin natin dito, dahil mahigpit ang busing niya, dito siya nagka-problema. Lalangisan lang natin yung busing, tapos lilinisin lang natin. Linisin tapos lalangisan, yun. Ganun lang gagawin natin dyan. Tapos dito, kasi ito hindi naman sira yung shafting niya Ala namang gasgas, makinis pa to. Okay pa. So, pwede pa yan. Ngayon, dito, ang gagawin natin, siguro na lang, i-bypass na lang natin siya. Kasi ayaw ko man mag-bypass. No choice tayo kasi itong mga ganitong motor, ganitong mga electric pan, dahil aluminum nga lang siya. Subok ko na yan, yung mga ganyang itsura niya. Kahit na nakikita nyo tanso yan, aluminum yan. Kapag kaya ay nabakbak ang coated niya, o may naputol dyan, hindi mo na maidudugtong yan. May hirapan ka na, siguro may dugtong, pero may hirapan ka na magdugtong, saka maghinang kasi ayaw kapitan ng hinang. So, ganun na lang, i-bypass na lang natin para ma-repair natin siya. Kasi pag hindi mo binaypass to at pinagpilitan natin na kapitan siya ng fuse, lalong maloloko. Ito, subok ko na yung mga ganitong klase ng electric pan, kaya ayaw na ayaw i-repair ng mga ibang technician. Sige na, ang tagal mo. So, yan guys, bypass na lang natin. Tapos, ayusin na lang natin itong, lagyan natin ng langis. Siguraduhin natin na hindi siya agad mag-stack up. A few moments later. Ayan guys, bypass na natin yung fuse. Ayan. Hahanapin nyo lang yung hahanapin lang yung gaya to. Yung capacitor kasi niyan, yung isa naka-direct yan sa paa ng fuse. So ito yon, itong wire na to. Tapos yung isa, yung common dun sa baba ng switch, ito yung black. So hahanapin nyo lang din yan. Dapat kagaya ito siya. Itong black na to, pinutol ko yan. Ito, putol na to. Yan, yung black na yan. Nakadikit yan doon sa may paa ng fuse. Tapos yung isang paa ng fuse doon sa may black naman sa capacitor. So, ang gagawin nyo lang kasi hindi natin mapagdikit yung dalawa na yon na paa ng fuse. So, ang ginawa natin, yung black na common na nakalagay doon sa may paa ng fuse ay dito, pinutol ko na, dito ko na siya ikinabit sa may wire na to ng capacitor, yung isang black. Ngayon, pagka hindi kayo sigurado, ganito lang gagawin ninyo. Magbalat kayo, kasi lalo na pag parehas ang kulay ng wire ng capacitor, balatan nyo halimbawa dito kayo nagbalat. Under naman yan, kaya lang ang ikot ng LC baligtad. So, pag baligtad, tanggalin nyo, ilipat nyo lang siya dito sa may isang paa ng capacitor, sa isang wire ng capacitor. Babalik naman ang ikot nun, magno-normal. So, makikita nyo naman sa LC yan kung baligtad ang ikot nyan. Kapag pakanan, okay siya. Ngayon, pag bumalik siya pakaliwa, walang hangin,
Halimbawa, nailagay ninyo dito sa isang wire ng capacitor dahil hindi nyo kabisado yung dito sa may dito. Minsan ako ganun lang ginagawa ko pagka gusto ko lalo na pagka wala kayong tester, bago-bago pa lang. So ganun lang gagawin nyo, balatan niyo yung isang wire ng capacitor, lalo na pag paresang kulay. Doon nyo ilagay yung common, yung sa may madali lang naman sundan yan eh. Yung common, ibig sabihin yung dito sa may switch dito. Yung isang wire ng plug nakahinang sa may switch, tapos yung isang wire ng plug, yung isang wire niya nakadikit yan dito sa common, sa sinasabi nilang common. Dito yon sa isang wire ng electric pan kasi apat yan eh. Yung tatlo, 1, 2, 3, tapos yung isa common. Yung common na yung kung di nyo kabisado dito, buksan nyo yung ilalim, makikita ninyo doon sa may switch niya. Kung alin doon yung nakalagay doon sa plug na isa. So yun ang common. Tapos, pag nakita nyo na yung kulay, di makikita nyo dito, pag binalatan nyo, makikita nyo dito yung kulay, kung ano yung common. Yun yung itatap ninyo doon sa wire ng capacitor. Marami nang nakakaalam niya. Ayun, kagaya ito yung common niya, yung black. So dito ko siya tinap sa wire ng capacitor. Ngayon, kung hindi nyo kabisado yung wire at parehas ang kulay, balatan nyo muna sa una. Ito, halimbawa, dito kay una nagbalat. Tapos sinaksak ninyo siya. Tapos umikot, baliktad. Ilipat lang ninyo dito sa kabila. Dito. O, babaliktad naman ang ikot nun. Magbabago ang ikot nun. Titignan nyo na lang si LC. Kung may hangin na, siya na yun. So, ang ikot kasi nun, pakanan. So, yung ikot ng LC. So, ayan guys, na-bypass na natin. Lalagyan lang natin ng tape to. Tapos, lagyan natin ng langis. Linisin natin, tapos lalagyan ng langis. Saka yung, itong busing. Yan, lilinisin lang. Tapos, lagyan ng langis. So, okay pa na. Meron naman, nakalabas pa yung, natuyuan lang ng langis to. Pagka ganito. So, yan guys, lalagdagan lang natin ng langis. 1 hour later. Yan guys, naikabit na natin siya. Naikasan na natin yung takip. So, nilagyan ko na rin siya ng LC. Excited ako, hindi ko na nalinis yung LC yan. Medyo madumi pa siya. So, mamaya na natin siya pupunasan. Ayan. Para makita lang natin kung talagang umiikot nga ba. At kung talagang okay nga ba itong ginawa natin. So, hindi ko na rin siya tinester. Direkta natin siyang isasaksak. So, para malaman natin kung gumagana na nga ba. So, ayan, nakakasaksak na siya. At testingin na natin siya sa number 1. So, yun, umiikot na siya. At nilangisan ko na rin yan. Okay naman na siya. At maganang paikutin o umikot. Hindi na siya yung mahigpit kagaya kanina. Galing ha? So, yan guys, sana nakatulong sa inyo ang video na to. At maraming salamat sa panonood.